pa, napansin ko din, a lot of those games kanina, yung Hurricane Dance, na-cancel din ni Yawi nung Tyrant's Revenge. Actually, ang dami ng Halos, kanilang ano eh. ang dami best nangyari yun. Ang dami ng beses. And yung Tempest of Blades din. Diba? It's like, ang daming pang-cancel nung team na to, and that's a good lineup, I would say. That's a good lineup, Draft-wise, NXP really got it. I'm surprised na patagal ng blacklist ng ganun yun. Props to the team and YOLO for actually making that happen. Pero, alam nyo, Blacklist International, they have something in mind. I'm sure na hindi matatahimik ang Blacklist International dito. Oh. I don't think na kung magta 2-0 man ang NXP Solid dito, they really have to go through a good draft and good execution. That's the only time na mata 2-0 yung Blacklist. Pero Blacklist International, ramdam ko na hindi nila hahayaan yun eh. Tingin ko din. Hindi nila hahayaan yun. They're definitely going to be on the road here for Blacklist. We have seen a lot of different lineups being utilized by Blacklist. That was only one. Blacklist is one of the teams that has a lot of unique heroes. Sabi nga din sa usapang MPL, hindi lang tayo nakakapansin nito, pati mga viewers pansin nila. Grabe naman yung lineups na ginamit ng Blacklist each and every week. And they know that there is a lot more na hindi pinapakita. That is true. But right now, Blacklist International will take away that show. Kanina sila yung gumamit. Ngayon, hindi na nila papalusutin. And still, no Kufra ban. No Kufra ban. No I Kufra am ban. so surprised by this. Either that or plano nilang sila kumuha. Because if they don't take it, expect the insta-lock from NXP here. I don't think na kukunin ng Blacklist International yung straight up dun sa first pick nila. Kasi ang daming pwede. May Yuzhong, may Farsa. Farsa, exactly. It's a difficult trade, It's a difficult trade na kailangan mo ding isipin kung ano yung kukunin dito ng side ng Blacklist International. Kasi it will set the draft. And I mean, pwede naman siguro nila kunin yung Farsa Farsa muna. Tapos NXP Solid, bigay nila yung Kufra. That will give Kufra a bit of pressure as well. Yep, So, they go for the Farsa and you know what's up. Ako naniniwala ako ano to eh. Kufra Khalid. Pwede din silang kumuha ng counter naman eh. Yan, insta-lock na agad yung Kufra Tams. Not Okay, surprised. it's a possibility. Not surprised. Ang ina-expect ko actually, Khalid. Pero Tams is actually a good option Tams is for the actually side pretty of good. NXP Solid. Aside from magandang pick yun for the likes of MB or Renegade, it's also a good deny. Laban kay Edward. And that's going to be a Khalid since walang nagsalita. Oo, Khalid's gonna be the pick. Yun yung ganun ma-dictate. Ganun ma-dictate kung paano mo malalaman na napili si Khalid at si Yuzhong. Walang nagsalita. Walang nagsalita. Walang announcer. Walang announcer. Yuzhong wala pa. Yuzhong Wala pa, Wala no? din Yuzhong. Sige, abangan natin. Alam ko wala eh. Kasi nung nagkas kami naman yun last time, inaabangan namin eh. Ganun din. Tapos after na nag-usap ko, asa yung Yuzhong? Ayun pala yun. Wala talaga. Coming soon. Ini-record pa eh. Hindi record pa. So, H2O picking up the Lancelot this time around. Again, palitan lang naman itong mga to sa Lance tsaka sa Lee. They have both very competent, the best, I would say, some of the best carries in the league. And you know what? Put them onto the high skill cap heroes tulad nila Lancelot at tulad nitong si Ling. So we will definitely see a big change up. No more Renegade Hellcurt. I think it's a good adjustment for Blacklist to remove that Hellcurt. On the other side, they are going to need to ban out some tanks. According to my stats, Rockhart, hindi gaano pinipili na NXP Solid itong Lance. It's not part of their top 10 picks. And this is actually kind of the first time na makikita. Not really the first time, pero probably the first time or second time na makikita natin to. And for NXP Solid kasi, yung thumbs nila, meron tong 66.67% win rate. May 3 games siya dito for their side. So overall, right now, they can get more out of this. Kumbaga, komportable sila sa mga ganitong setup. And for the most part, I would say a lot of teams actually have a high win rate on this Tams. Kaya that's why always first rotation yan. Kung hindi siya nababan, usually expect mo na yan on the either first pick or the first 2 picks on the red side. Now, the Lolita ban is something that confuses me a little bit kasi what does that mean? What does that mean for Blacklist? Are they thinking about
locking in something like a solid na machine gun mage like a Lunox, or are they still expecting a Cyclops pick, or are they trying to pick up a Cyclops? That's what I'm thinking about. It's probably more of a respect, or not really a respect ban, but the idea of the isolation zoning technique na ginagawa kanina nung Lolita, it really was an idea na parang ang hirap lumaban ng ganitong pwesto eh. Kumbaga tanggalin mo na lang at this point. Or probably they could go for a Chang'o. Still go for a Chang'o na side lane. Chang'o. It has Actually, low probability. It's also one of those heroes na expect mo na, di ba? Expect mo na pag pinik yan, yung kabila, pipik ng Lolita. Like something Or like that. sabihin na natin side lane na Farsa, ginagawa nila to, Alice. And who do they go for next? They actually go for an Atlas. Atlas. Okay, so I'm actually seeing this na Atlas Farsa support. So ibig sabihin, ang gagamit nun is actually ito yung hindi ko sure. Kung sino yung gagamit na itong Farsang to. It could be Aqua, it could be Dexter. Yung may maganda sa team na to, ang gulo. Oo. Ang dami nilang Actually, ito din naman eh. multi-role solid eh. Same Ginawa with, din nila, exactly. Same ginawa with din NXP, naman lang diba? kagabi yun eh, di ba? Kumbaga nagpalit si Chester tsaka si Yawi. So that means, merong talagang way to, just get an idea based dun sa mga heroes na pinipili nila. Pero I think Yawi, right now, this is going to be his Kufra just because kung gaano siya kanina on this. Chester will be getting that Popol and Kupa. Okay, not bad. This is actually pretty good for both teams. It's very hard to choose who got the better draft here just because a lot of comfort heroes are on the side of NXT Solid plus a lot of good setup on the side of Blacklist. It's going to be a big toss-up, I would say, in this one. And by the way, Blacklist International dito has yet to lose a game with an Alice. So may 100% win rate ang Alice nila dito. 2 games lang naman, but still, it is going to be, Statement pa rin yun. Statement pa rin yun na they really know how to run this hero for their certain lineup. So, ako ang titignan ko lang dito for the side of NXP Solid, himayin natin yung mga win requirements nila, yung checklist nila to win, yung requirements. I think dapat medyo mag-ingat sila dito sa Alice. Yes. Ang daming I think so. pwedeng kuhaan sa kanila dito ng Blood Ode. You have the Popol and Kupa. Si Kupa nandun din. Si Popol and si Kupa nandun. So, it's actually an extra target. So, they should be able, or they should be able to end this game ng mabilis. Unless gusto nilang mag-scale si Alice. And that would be disastrous for their side. Yeah, that's exactly something that you want to avoid as we go into Game 2 of Blacklist International versus NXP Solid. Yung kaninang game natin, that was contender for second longest game of the season so far. Yung una is sila din. Yeah. The longest game so far for the season is sila versus NXP versus Execration. And that was the long 2-1 that we saw. So ngayon, feeling ko it's gonna be another one. Possible na naman. With the lineups they have, a lot of wave clear on both sides and big team fight capability. And look at the, two-man stand dito. Rene J actually getting caught. Pero tignan natin dito kung meron bang mangyayaring pag-intercept. That won't happen. And ito na nga sinasabi din natin for Blacklist International, since napag-usapan natin yung win conditions ng next episode, pag-usapan natin yung Blacklist International, utilize si Eson with this Atlas. Nakita natin kung paano niya gamitin to against Onyx PH, kung paano niya sinetup yung lahat ng pickups doon for full clip. And I feel that enable the full clip is still a thing dito on the side of Blacklist International. There is Dexter on the stacks din. Patagalin niyo yung laro just enough for Dexter to get the stacks kung hindi niyo man makuha yung early snowball. And doon kayo mananalo. So those are the 2 requirements para sa magkabilang teams. Yep. Win conditions are gonna be very similar for both of these players. Obviously, with the picks that they have, yung Lancelot as well as this Ling. Now, we are going to see a little bit of a slower game compared to kanina, which is a sign na parang on the way nga tayo dun sa medyo long games natin. For sure. Kasi kung papansinin mo kanina, nag-ingat pa rin yung dalawang team eh. They still respected each other. And si Rene J dito will still get that coin.
siya pa rin ang nakakuha. Yep, exactly. And that's the power of the FAMs, man. Mahirap contest ang FAMs sa early game. Like, there's a lot of times na yung FAMs na to is going to be... Sometimes FAMs is tankier than the actual tanks early game. And si Eson dito nahuli and here comes the Feathered Airstrike. Will it matter though? That is the question. Yawi dito, hinahabol ni Full Clip. Does he have enough damage? Tempest of Blades nandun. And look at that. Pumasok na lang si Full Clip dito. He converts that into a kill. And Alice dito ang pinaka-next target for Renegade. He will take that down. And tatandaan natin na this is a bad matchup para sa isang Alice. That's true. Yung Thams Alice na matchup na yan, that's really not going to the side of Alice anytime soon. I actually thought kanina si Yawi was gonna survive. So far, this FAMs Alice lineup matchup is something that we've seen actually previously. We've seen this recently, and it really went so bad for the Alice. So, again, super surprised with the plays that Blacklist are pulling off. Surprised na si Yawi din yung nagiging target nila, which is dapat hindi. So, Blacklist here is just coming up with new stuff here to impress us. MB dito, hinahawi-hawi ni Edward. Tatandaan mo pag ang buhangin, pinainit mo, nagiging glass. Oo, tama diba? yan. So, Easy lang. so malupit. Easy lang, yun. easy lang. Mamaya, pununan ng ano yan. Ano yan? Matapakan nyo pa yan. Matapabubog. Mabubog pa kayo dyan. Huwag kayo mabubog dyan. Kaya mabubog. Still, onto the bottom lane. Bottom lane na Rockhart, kinukuha na lang nila yung turrets dito. They know that they cannot contest that because of the innate nature ng H2O Lancelot na yan. And look at that, Chester dito will be the target. Full Clip dito, can he take that kill? Yes, he will. Renegade on the other hand, gusto niya pa rin talaga lumaban. Full Clip dito, tumatakbo. He has the Finch poise and he will get away. So compared to last game though, dalawa na lang ang instant lockdown dito ng NXP for against a Ling, which is going to be obviously Chester on the Popoling Koopa and Yawi. So other than that, it's gonna be very hard to keep Full Clip locked in compared to last game that there was a long duration na lock up potential. Uy. So ito yung kala ko makuha. Pumapasok si Full Clip ng ganon. And Mainit. he really just tried to get that certain, crab coin para ma-accelerate lang yung farm dito ni Ling, ni Full Clip, but still it won't really matter as meron na namang nangyayaring laban dito sa may taas and they will go for the chase. They know that they have the upper hand. MB dito falling very low, wala siyang Firaga armor and look at this, Full Clip unloading on Grabe everyone. naman. Full Clip is activated, ladies and gentlemen. Grabe. Earlier, he was just on the bottom part of the map trying to steal that coin, and all of a sudden, he was fighting on the top lane very easily. And ito na nga yung pinasabi natin about Full Clip. Like, there's a reason why he stopped KDA right now. He does a lot of things, especially given the right heroes, and Ling pa ang gamit niya ngayon. Full Clip dito. Nakita mo yung damage output sa kanya, you really have to respect kung ano man. Respeto pa rin kay H2, Respeto pa rin man. kay H2. You gotta take care, bro. Oo, kailangan Or mag-ingat ka else. talaga. Thorn Rose talaga ang magiging pinakakalaban mo dito. Pero in terms of getting these buffs, Retribution and Thorn Rose ang ayaw mong makita. Although onto the bottom lane, Dexter dito is getting priority over 2 lanes. Which is pretty good, I would say. Still pretty good. Now, Yawi, nag-aabang pa rin, and I think ayaw nilang ibigay yung turtle na to. Setup will be very crucial here in the timer. You want to get that third turtle if possible, especially if you're Blacklist, and NXP ngayon ang Zuma Zone around the bottom lane. Eson on the other hand, nandito siya, nahulid siya dito. Ng side ng NXP, solid Fatal Links is there. It will not be able to save him, pero sabi ni Aqua dito, sige, pwede ako umalis. Yung bird form niya, yung wings by wings, is makakancel. Ayan na. Yawi going in, and look at this map control for the side of NXP Solid. They're actually making it work. H2O, nasa third nila sila dito. Renegade, nagsusuntukan sila dito ni Edward, and look at MB preemptively going straight for Edward dito with the last insanity. Tingnan natin dito kung ano mangyayari dito sa may fight na to. Edward trying to get away, kinagat-kagat siya ng aso, and that Chicho Dog will get the kill. And of course, the turtle will be going over to NXP Solid pa rin. H2O getting everything he wants in that fight. Yawi on setup. Pero dito sila, ito talaga yung mahirap na part. Yung pag-push. Yung mga ganyang maliliit na lang na HP,
As long as Aqua is there, Wave clear. mabilis Anti-wave ang clear to. mabilis Oo. ang wave clear sa isang feathered airstrike. So kailangan nila mahanap yung way na matatanggal nila si Aqua sa may mapa before they push. Kasi naniniwala ako kaya na nila mag-push ngayon ng diretso eh. They I have think their so. items. Malakas na yung damage output ng NXT. So, kailangan lang mahanap ni Chester or ni Yawi ng si Aqua, which will be a bit difficult considering yung mga positioning na ginagawa ni Aqua ngayon. Pero, if they pull it off, pag natanggal lang nila isa, ito lang si Farsang to. They will be able to make a big Tignan mo yung push. ginawa na ni Chester. Binato na lang yun eh. Sabi niya, ito na. Sige. Sige, kaya na yan. Sugurin mo na yan, dog. Oh. Okay na yan. Fetch my tower. Fetch my tower na, okay. Pwede na yan. At least nakukuha na natin yung middle lane nila. And that is going to be a big advantage for the side of NXP Solid. Pero ito na naman Yan si na nga. Yawi with the initiation. Full clip getting caught out. H2O doon. Going for the slide and taking down that lane. That's what we're Slide, talking about, slide lang. boy. Ito na yung sinasabi natin. Yawi on the Kufra. Para na siyang sobrang natural na niya, di ba? Sobrang, it's just comfort. Kung comfort lang, ito na yun, max level. H2O getting out. Yawi dito will be the sacrifice. Magiging sacrifice kaya. And he will get a Cyclone Eye. Grabe. Hinahabol siya Ang layo dito ni nang Eson. inabot na. And nakatakas pa si Yawi. See, just exactly what I'm talking about. These things are so natural for him already. He has navigated thousands of Kufra games for sure. And this is not gonna be any different. Feeling ko, ban talaga eh. Feeling ko Baban mo talaga talaga eh. yung Cupra eh, no? Feeling ko talaga parang mali, no? Mali na binibigay mo talaga yun. At the same time naman, I mean, goods talaga yung ginagawa ng team to keep it up and for Chester to allow a lot of these stunts. Yung ginagawa niyang panghuli, malaking bagay din yun. I mean, naniniwala naman ako na may plano sana yung, may plano yung Blacklist International for that Cupra. Kaya nila hindi binan. But still, they're reminded of why it was a threat in the first place nung game number 1. Exactly. Ito yun eh. Di ba? Ito And yun. they get another kill on Eson. Eson dito, hindi na talaga siya na-activate. And the only thing that is saving Blacklist International dito from outright losing this game is that Farsa. Aqua is doing a great job. Hindi siya nagpapahuli basta-basta dito. Edward though, getting caught na naman on the top side. Plus namigay pa probably ng Lord. No one is here to contest. Napakalayo ni Full Clip dito sa Lord na to. I don't think that's gonna be anytime soon. And I guess ito yung gagawin mo. If you're Full Clip in this regard, if you're Blacklist, sabihin mo, mag-push ka na lang. Just keep the minion waves in control. Para at least mamaya, pag nasalo natin yung Lord, isang lane lang or dalawang lane lang ang kalaban natin. And we are actually, we could be proven wrong by NXP Solid dito. Kasi sinabi nga natin kanina na baka nga mag-2-1 to. But right now, 2-0 gusto nila, man. gusto ng 2-0 NXP Solid gusto nila. 2-0. Oo. And beyond expectations, ang mga nangyayari dito, because we know that these are two very talented teams. Absolutely. I mean, they gotta come up with something and something fast here because Blacklist, medyo nahihirapan na sila to secure the waves and even Aqua's wave clear and Dexstar is sobrang baba na din. Tignan mo yung aso. Lumaki yung aso habang hinahagat dito. Si Full Clip. But still, that is the Lord. Will it take down yung turret? Hindi naman kahit papano. Yawi is there waiting for the proper time. Nakita siya ng feathered airstrike. At tignan natin kung may Yawi? aabot siya ng talon dito. He will actually stop it. Cancel niya dito yon. And Edward is the next target. Look at H2. H2O. Napaluhod. Si Khalid dun sa may harap. Edward not really looking at what damage output H2O has. Ito yung isa sa mga pinaka-importanting part for the side of Blacklist International. Now, they are down. Pero hindi pa agad-agad makakapush dito yung NXP Solid. Because Yes. of the Farsa nga. Kasi Because of kailangan the drag. talaga nila mahuli yung Farsa muna. Exactly. And it's gonna be very difficult. Pero, unti kakachika-chin na lang natin yung tower, sabi ng NXP. I think that is gonna be the case here. Gusto sanang patagalin sana ng Blacklist to, pero ayaw na talaga ng NXP. They want to close this out. And they know, alam nila na kaya nila. Pinipressure nila dito yung mga wave. Kumbaga, ang mangyayari, gagamit si Farsa sa isang wave ng feathered airstrike. Si H2O, kamunti ka na mahuli doon. Full clip dito, going for the chase. He will take down H2O. Is this the turnaround na hinahanap ng Blacklist International? Chester trying to get away, pero sabi ni Dexstar, ladies and gentlemen, ako na ang bahala dito. Feathered airstrike will connect on that Chester, Popol, and Koopa, and it will go down. Gillette instant replay, hashtag shave the day. What happened there, Rockard? Actually, kaya sana nilang consistent yung TE
tuloy yung teamfight na to. The problem was, H2 was already low nung pumasok siya. That's why napa-phantom execution siya palalbas. And after that, medyo kinulang na nabawas yung NXP. And because of that, they were able to concede. And Blacklist was able to defend that Lord. Sorry, that push on the bottom. So, aggression for aggression dito. And nakita mo naman si Edward, tinapon na lang yung kanyang ultimate to stop the aggression na pinapakita ng NXP Solid. Okay, at least gumagawa sila ng way dito para, alam mo yon, hindi sila mag-bleed out. Kumbaga, kailangan mo remedyoan yung mga bagay-bagay na or yung mga butas na binibigay sa iyo dito ng NXP Solid. Kasi yung Blacklist International ngayon, unti-unti na silang sinisira. Isipin na lang bahay sila. Unti-unti sinisira ng NXP Solid yung pundasyon. At kailangan nilang ayusin yon isa-isa. And this is the remedies na nakikita nila. And look at that fatal link. Spreaded airstrike will connect. Damage won't be enough. Pero sabi ni Edward dito, the time is now. Ito na ang paglaban natin. Yawi dito will be the next target. Tignan natin kung ano mangyayari. He will go down as well. H2O, tina-target siya dito ni Full Clip. Sinasize up siya dito. Spreaded airstrike will be there for a second time around. And sabi ni Full Clip, huwag na natin i-go. Nakuha na natin yung pakay natin. Yep. And todo bigay si Full Clip dito sa laban na to. Talagang siya yung nasa front all the time. And he's also getting a lot of the kills. So that's actually where you want to be. 7-1 on that link. So now it's going to be the waiting game. At habang tumatagal yung laban na to, mas pumapabort sa Blacklist. Their scaling, even on their mages, is going to be good. So, kailangan bantayan ng NXP itong si Aqua din and si Dexstar. Kasi Aqua's gonna go down, but Dexstar, as an Alice, kita natin pag nakastacks ng Anli yan, hindi mo din kayang tiisin yung bawas niya mamaya. Ito na yung sinasabi natin. It's taking time for NXP Solid to finish this. There is a chance na yung Alice dito yung talaga magkaroon ng isang malaking impact mamaya into this game. Pero andito na si Full Clip in the area. Medyo natumba siya dito. Medyo nalaglag pa nga siya dito. Tempest of Blades. He will use it. Yawi dito. Going for the bouncing ball. Naipit nila si Full Clip dito. And look at that dodge. Nakaiwas siya. Dun sa may likod naman, there is a Rene J fight na nangyayari. This is a 4v1. Masasalba kaya siya dito ng mga teammates niya. Sabi ni Rene J, never say die. Laban na lang. Naka-vengeance naman eh. And that is a Thanos that bought a lot of time para sa ibang members ng NXP Solid. So far, they need to reset. Kailangan mag-reset nila and they need to wait for the Lord push happening down right now. Pero, si Rene J and si H2O hindi pa available para lumaban. So, feeling ko masasayang din yung Lord take. Pero, the good thing about that is, nakuha ng NXP Lord. Yun yung pinakamalaking bagay doon. Because if not, it's going to be a really... Alam mo yung pinagkaiba talaga ng game na to para sa akin, yung yung impact ni Rene J sa game. Yung first game medyo naging mahirap for the side of NXP Solid because Rene J was actually shut down for quite some time. Pero ngayon si Rene J nakikita mo na talagang enabled siya para mangharas at para maging frontline. Nakikita mo yung difference eh. For Blacklist International naman, they're doing the right place na nakakalabas na sila ngayon ng base nila. That is an improvement sa way of life nila dito sa mapa na to. But the thing is, itong mga pagiging aggressive na ganito, yung paglabas-labas ng mapa, it could lead to pick-offs din kasi. So NXP Solid, they should be on the lookout para dun sa mga nagsosolo-solo. Katulad nung ginawa nila kanina kay Edward nung game number 1 na they utilize etong si H2O at si Rene J na magkasama sila lagi at sinusubukan nila i-pick off yung mga big targets dito sa may mapa. Yep. The first one was hindi kanina yun, pero right now it's gonna be another big one. Full Clip here. Yawi gonna be the target for the rest of Blacklist International. They take 1 for none. And oy, nahuli nila yung Farsa. Farsa. And nagawa ni Rene J yung trabaho niya, pero this is a 3v4. Ipipilit pa ba nila to? That is the question. Andyan din si Popol. So make this a 3.5b4. 3.5. Hindi kasi may aso eh. May aso eh. May bilang yun. Like ngayon, siya yung bumabawas, siya yung nasa harapan. Balikin muna yung Chester. Dexter in the middle of the fight. Again, once more ultimate activated. No need for the Winter Truncheon. MB goes down. And Dexter dito is the target for H2O. H2O dito na pinpoint niya na kung sino yung kailangan niya i-take down. And look at the HP bar going up for Edward. Tutumba dito si H2O.
And gumagawa na ng paraan yung Blacklist International. Yep. Slowly but surely, climbing up the ranks ulit. And ito yung sinasabi natin, as the game progresses, so the scaling. And the gold is going now in favor of Blacklist kahit na medyo kulang sila ng inhibitor. Malaki ang kinlime na gold difference doon ng Blacklist. I'm a little surprised na they can still keep this going. Now, scaled up na ng maayos si Kuya Dexter din. He's doing a lot more in the team fights. Kaya napapatagal yung laban ngayon. And NXT Solid, they are starting to lose momentum. And nandito na si Full Clip din. Nakuha niya yung items niya, 913. Solid performance from both teams. Pero tignan natin kung aabot nga ba tayo ng pangatlong game. Blacklist International fans, lahat sila ngayon, para kamdam ko, nagtatatalon talaga kasi nababaliktad na Pero yung NXT Solid fans, they are, I think, alam mo yon, parang nagtitiwala pa rin sila na kaya pa kayo baliktad to. So, dyan lang kayo. And enjoyin lang natin. It's Ito not nangyari over. game. It's not over, kumbaga. It's not over. It's not over till it's over. 3K gold lead is something na hindi naman ganun ka laking bagay at 18 minutes into the game. Lord aakit na naman, and I think this is going to be a better positioning here for Blacklist compared kanina na sila ay medyo umaagaw-agaw lang. And remember, katulad ng sinabi natin, in terms of securing that, kailangan makapwesto agad yung Blacklist International and hindi palapitin sa H2. Yun nga yun. Parang yung ginawa din nila kanina kay Full Clip nung Lancelot. Oo, kailangan ilayo nila. Kailangan ilayo nila Kung ano ng yung todo. paghahatak kanina ng NXP Solid para hindi Ganun makalapit si Full Clip dun sa My Lord, ganon din yung kailangan nilang gawin. Tama. So, ang magandang ginagawa naman dito ng NXP is they're just making Blacklist guess. Hindi sila nagpapakita masyado sa mapa. So, hindi nila alam, ano ba, nag-set up na ba ng Lord to? Or, ano ba, hinahanting ba tayo? Are they trying to go for something? Pero looks like si Rene J ang mapapalhaban dito sa baba a little bit. Just a little bit. Patikim lang. Kumbaga, magiging laban na mangyari mamaya. And alam na ni Full Clip ngayon na may damage siya. And look at Yawi, na pwersa siya nakita gamit yung flicker. Oo. So, walang isang mabilis dito na pag-entrada mamaya na flicker to Tyrant's that ultimate Rage. Tyrant's Rage. Walang ganon. So, at least they take that out. Pero for Eson dito, the same thing happened. Wala na rin siyang flicker dito. So, there's no Napuwersa flicker. palayo. Fatal links. Natanggal ang mga tangke. Kagalingan sila ngayon initiate with their own Oo. devices na walang advantage. Yep, so tignan natin sino ang lalamang sa ganun. Pero for now, wave control muna tayo. Wave control muna tayo for both of these teams. And waiting for the waves to go in line. I think yun lang inaantay din ng Blacklist eh. Itong Lord medyo napapanis na dito sa gilid. Hindi ko alam kung magiging priority ba to. Pero kung NXP sana nag-Lord ngayon, they probably could know. Pero hindi din alam kasi ng NXP kung nasan ba ang pwesto talaga ng Blacklist ngayon. Kasi Full Clip and Edward are just near the bushes. They're not showing on the lane. And that is going to be a stop muna Sabi sa'yo sa mga pangyayari dito. Just chill. Pang longest chillax, games na naman to eh. chillax, ladies and gentlemen. And mag-enjoy lang tayo kung ano nangyayari ngayon. Kasi kami, na-enjoy na lang din Enjoy na talaga lang, namin oo. to. Kumbaga, this is NXP Solid versus Blacklist International. This is a really good series, ladies and gentlemen. Sulit NXP naman eh. Solid, maganda yung performance nila into the early game. Pero kasi ito yung tinatawag nating siso eh. Kumbaga, the rubber band tinatawag na if you pull yung rubber band, kung sabihin natin, kung in-stretch mo yung rubber band, hinila mo, there's a chance na baka there's a chance na baka yung sa daliri mo matanggal siya at ikaw ay masaktan din. Yun nga. Di ba? So, ito yung tinatawag natin rubber band effect for these games. So, may balik. May Laging balik may talaga balik. just because of the kills na nakukuha mo. And they got a kill on H2O. And I'm super surprised that they're also burning down a lot of flickers para lang mag-check nung mga bushes. That goes to show na malaki ang priority ng isang maling galaw dito sa laban na to. That's why talagang sure na sila na parang pag na-take down yung isang tangke, yun na yun eh. Kaya hindi na nila tinitiis, hindi na sila nagtitake ng chance. Talagang pag feeling nila hindi na kaya, we will have to figure out. Talagang mag-check out ng bush. Kung may tao doon, edi talagang bahala na. Basta wag lang ako mamatay. Maubos na lahat ng skills ko, wag lang ako mamatay.
Kala ko nga sabihin mo doon, hindi na sila magti-TikTok eh. Naku, mahirap yun. Hindi Mahirap mangyayari yun, hindi kaya. Hindi mangyayari yun, no? Hindi kaya. Yung TikTok is TikTok is TikTok is life. life, Oo. di ba? Kaya, masaya tayo dun eh. Well, Alam mo yan. oo, alam natin yan. Well, you know, Hanapin nyo lang si Butter sa TikTok. Huwag nyo na hanapin. Nako. Pero ito, tignan mo. Chill lang sila. Wala masyadong reaction. And si Yawi parang lagi ko siya nakikita nakapikit for some reason. Kanina, actually, napansin ko din yan Kagabi kanina din pa eh. eh. Kagabi, di ba? Kagabi din ba? Kagabi din. Ano Medyo kasi nakapikit kagabi? siya lagi. I don't know kung nakapikit talaga siya. But it's more on the idea lang siguro na chill. Chill lang yun. Or ayaw na niya ma-pressure ba? ayaw na lang masyado? ma-pray. Pwede ko Chill ganun na lang. eh. Pero ito, tingnan mo, si Eson dito, gaya na gaya yung pwesto ni Eson lagi. Kung may Oo. napapansin tayo sa NXT, Kulang na lang may yung mga mapapansin numero. din tayo. Oh, yan. Mga numerong Inisip dumadating. na ni oh. Eson eh. Kumbaga Nagka-calculate na. sinasabi ni Eson, Sana may paano ko ganung ba effects? i-initiate ng maayos to? Feeling ko kaya ko naman eh. Pero Sinisimulan na niya ang kalkulasyon. Sisimulan na natin yung kalkulasyon. And we will head back into the game. Nag-ready na sila dito. Paano nga ba mako-conclude etong game number 2? Not true. Malalaman na natin Feeling ko yan. pang ano na naman to. Malalaman na natin yan na naman in to. just a bit. And we are heading into the 20-minute mark. Look at this. H2O na paalis. Fatal Links will connect. And that was the initiation na hinahanap nila. H2O falling Full very clip. low. Dexter dito onto the backlines. Let's see kung ano pa mangyayari. Full clip. Mga kaibigan, tinutuhog-tuhog yung mga tao dito sa may likod. Full clip. Ayun Will na, he nahuli survive? nila. No, he won't. Yawi is still there. Edward here with a two-man setup. And my goodness, Blacklist International, they are back in it. They're back. Absolutely. One guy remaining dito. Si Chester na lang ang natitira. 30 seconds, 40 seconds sa death timer. Kaya ng pala ibang miyembro nag-iisip. nila. Kaya pala nag-iisip na. Kaya pala may nakita ka ng mga number. Yung setup niya ni Yun na Edward. pala yung gagawin. Ni, ano, ni Eson. Yun na pala yung gagawin ni Eson. Sana may mag-edit. Feeling ko meron eh. Daddy Shark, ikaw na. Daddy Shark, right after the post, no? Oo. Putik yan, no? Wala. Nag-launch agad. Nag-launch agad. Kinalkulan niya yung distansya na gagawin ng Ko lang flicker kay niya. Distancia. And ladies and gentlemen, we are heading into game number 3. Nako po. Blacklist International